Nagkandaleche-leche na ngayon sa Lakers eh. Ngayon, binenta naman ulit nitong si Mark Walter ang prangkisa ng Lakers sa halagang 12 billion na binili niya sa Bass family nun na nagkakahalaga lang ng 10 billion US dollar. Kaya halos tumubo agad siya ng 2 billion na hindi pa lumilipas ang isang taon nang mabili niya. Ang problema, kakapalit lang ng bagong franchise player nilang si Luka at kakaalis lang rin nitong si Lebron kaya sobrang daming narrative ngayon ang naglalabasan. Panibagong sumpa na naman yung nakikita ko dyan eh. Nakaligtas pa si Lebron sa bagong organization ng Lakers. Depende pa rin naman kung mas magiging maganda yung pagpapatakbo ng bagong team owner nila. Basta si Lebron safe na sa Philadelphia eh. Sina Bob Iger, dating Disney CEO, at si Josh Kushner na venture capitalist ngayon ang nagmamay-ari na ng Lakers franchise. Nasa evaluation pa, kailangan pa tong aprobahan ng NBA Board of Governors. Pero malinaw na sila na yung bagong team owner, aaprobahan na lang ng NBA. Kaya inaasahan ulit na magkakaroon talaga ng panibagong sistema sa Lakers organization. 3 araw lang rin nga raw eh, yung pagitan ng pag-uusap nitong si Mark Walter at Josh Kushner. Nagkaroon agad ng deal yung mga to. Parang nangangati na yung kamay nitong si Walter na ibenta talaga yung Lakers franchise eh. Yung ibang article naman na nababasa ko, ang pinaka-reason talaga sa pagbenta dyan ni Mark Walter dahil sa TWG Global ni Mark Walter na naghahanap siya ngayon ng outside capital o cash para makatulong mabawasan o ma-address yung malalaking loans na hawak niya sa insurance companies niya na konektado sa business empire. Under investigation din kasi siya ngayon kaya naglalaylo nga raw. Samantalang ang Bass family, hawak pa rin naman yung 15% ownership stake at si Jenny Bass pa rin ang team governor sa Lakers sa ilalim ng agreement na ginawa noong ibinenta ng pamilya yung controlling stake kay Walter Sa ngayon, yung approach ng bagong team owner, continuity pa rin, possible. Yung takbo, ganun pa rin yung mangyayari pero siguradong may magbabago pa rin nga raw lalo na kung hindi sapat ngayon na makita ng team owner na hindi competitive ang Lakers. Possible magkaroon pa ng ibang galaw ngayon yan. Si Luka ngayon mukhang suportado rin naman ng bagong team owner at yung organization sa kanya pa rin naman nakapokus. Wala namang ibang nakikitang paraan dyan para magbago talaga ng napakalaki ngayon sa sistema ng Lakers Si Lebron halos 1 buwan pa lang nang umalis sa Lakers pagkatapos ng 8-season tenure niya. Ngayon nasa Philadelphia na siya mula sa 8 million contract deal lang. Mukhang hindi nakikitang mali yung naging desisyon niya lalo na sa napakalaking pay cut na ginawa niya. Good decision yung mga to bukod sa nakaalis siya sa Lakers na nagkakaroon na ngayon ng papalit-palit na team owner. Possible kasi tatamaan din talaga yung organization at sistema dyan. Ngayon, pagpunta niya sa team na nasa championship window, hindi mo nga raw talaga masasabing talo yan dahil nakuha niya kung ano yung gusto niya. Isa pa, nakaligtas siya ngayon sa pwedeng pagbagsak ng Lakers. Ngayon ang Sixers, sobrang laki ng naging development sa mga players at lalo na sa economic business nila. Halos 1 buwan lang nung umalis siya sa Lakers, binenta na ngayon yung prangkisa na yan. Kaya madaling gumawa ng narrative yung mga fans at analysts. Umalis si Lebron, bumagsak ang Lakers at ayaw na nga raw ni Mark Walter, ibenta sana yan kung nandyan pa si Lebron. Based yan sa mga article hindi ko rin sure kung legit pero yan yung narrative talaga ngayon na naglalabasan. Dahil hindi rin kasi nagbigay si Walter ng specific explanation kung bakit niya binenta yung Lakers. Sa statement niya na nare-report ngayon, sinabi niyang malaking bagay yung pagmamay-ari niya sana sa Lakers at pinasasalamatan niya yung Bass family, players, staff, fans at Los Angeles community. Yan lang yung nilabas niyang statement. Ngayon, nakikita na pwede talagang bumaba ang specific audience at attraction ngayon sa Lakers. Ramdam na nga dahil sa opening night game schedule, wala ang Lakers. Kaya nakikita na dyan pa lang apektado na talaga sila Nawala ang Lakers bilang major TV attraction since umalis si Lebron at malaking factor kung gaano kalaki yung magiging audience kung makakabalik sila bilang championship contender. Depende pa sa magiging takbo ng bagong franchise player nilang si Luka. Kaya halos lahat ng attention ngayon napunta na sa Philadelphia 76ers. Yan din yung inasahan talaga.
ito yung pinakamalinaw na pagbabago after pumirma si Lebron dyan. Sa kanya rin kasi mismo nang galing na gusto niyang makatulong sa championship team na Sixers at magbigay ng malawakang bagong fanbase at malaking ticket demand. Kaya nakikita nga raw agad yung epekto sa national TV scheduling. Ngayon, Knicks kontra Sixers, isa sa headline game sa opening week na mangyayari. Kabilang sa opening night, triple header programming. Kaya yung media attention na dati hawak ng Lakers, ngayon malaking parte na ang napupunta sa Sixers dahil kay Lebron. Nagkaroon ng malaking surge sa demand para sa Sixers games, malaking increase sa ticket price demand para sa Philadelphia. Iyan yung tinatawag talaga na Lebron economic effect. Hindi lang ratings, TV ratings, sneaker merchandise, national broadcasting, social media sponsorship, international interest, lahat naaapektuhan dahil kay Lebron eh. Kaya parang si Adam Silver ang pinakapanalo ngayon. Isa pa, siya yung nagmadali rin na pumirma na si Lebron at magdesisyon. Damay buong NBA ratings eh. Isa pa, yung scheduling at yung attraction ngayon mas lalong umiinit sa Eastern Conference after bumalik si Lebron dyan. Ngayon parang si Mark Walter nakaramdam lang talaga eh. Hindi rin siya talo dahil halos wala pang isang taon. Kumita agad siya ng halos 2 billion sa Lakers pagbenta niya. Isa pa, kung magkakaroon ng pagbabago at pagbaba ng franchise dahil sa nangyaring pag-alis ni Lebron, hindi na siya gaanong maaapektuhan talaga. Kaya yan yung malaking narrative talaga ngayon na nakikita kung bakit bigla ang binenta ni Mark Walter ang prangkisa ng Lakers.